na palakpak para sa ating Panginoon. Pakingitian nga po natin yung ating mga katabi muna. Ngitian niyo yung mga katabi niyo para isang magandang morning. Okay, isang malakas na palakpak muli sa ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Let's bow our head and close our eyes. Father, we thank you. We bless your name. We glorify your name. We honor you. We lift up your name on this congregation. As we ponder in your words, may the Holy Spirit be with us. Nawa po, Panginoon, kayo ang maging tagapagturo namin sa aming kalagitnaan. Ang inyong presensya ang siyang makaniig namin. Buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso, na dapat niyo pong luklukan, upuan, at kayo ang magpahiwatig sa amin ng mga bagay na hindi pa namin nalalaman. Salamat po sa kabila ng aming kasalanan, kahinaan, kakulangan. You are always there to forgive us and to accept us that who we are. Kayo ang Diyos na hindi nagkulang, the God who is not changed. You will never change, even though that we are changeable mind. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. Punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, Psalms 24 verse 1. As we study the Word of God, si David po ang nagsasalita dito. At sabi niya sa Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him." So uulitin ko. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. Sino po dito ang may mga sariling bahay na? May mga sariling bahay. Yung talagang owner kayo. Or kuminsan marami pa kayong mga ari-arian, di ba? Praise God, meron tayo. You know what? Ang maganda sa passage na ito, ang ipinapahayag ni David na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay ang tunay na nagmeme-ari ng lahat ng meron dito sa kanyang ginagalawan. So pwede nating i-apply ito sa mga personal na buhay natin. Totoo pala na ang lahat ng bagay na meron ako, possession man ito, anumang bagay, buhay man ito, living things, material things, ang lahat ng nandito, maging ako mismo, ay pag-aari ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, I own nothing. I own nothing. Wala tayong pag-aari talaga. So dito sa deklarasyon ni David, patunay lang na talagang ang tao na kinrate ng Diyos, walang tunay na pagmeme-ari. We are all steward. If you are here last week, the first service, it was a continuation about the stewardship. At mamaya, ilalahad ko sa inyo yung tatlong uri ng steward na pwede nating sabihin sa sarili natin, ako ito, ayun ako, ito ako, mas lalong ito ako. And here, makikita natin si David, he declared that his God, yung pinaglilingkuran niya, ang tunay na nagmeme-ari ng lahat ng bagay na meron siya. Ang pamagat po ng ating pagsasalusaluhan ay God owns everything. God owns everything. So pagka binulay natin, totoo na wala tayong pag-aari dito. You know, pagka kayo ang may-ari ng bahay, you can do a lot of things according to your will. Yung gusto mo, yung wants mo. Tama? Kasi pag nangungupahan ka, hindi ka makakilos ng maganda. Papagandahin mo yung bahay mo, magpapaalam ka dun sa landlady mo, sa landlord mo. Pero pagka ikaw ang may-ari ng bahay, anything you want to do, pwede mong gawin. Tama po ba? Correct. Kasi ikaw ang may-ari. So, kapag ikaw ang may-ari, ikaw ang may karapatan, magbigay, bumawi na anumang bagay na meron doon sa pag-aari mo. So, pag tinignan natin sa Diyos naman, kung ang Diyos ang tunay na nagmeme-ari ng buhay ko, ng lahat ng bagay na nasa akin, siya lang ang may karapatan na magbigay at siya rin po ang may karapatan na bawiin ito. So, there's no such things in this world na hindi kayang ibigay ng Lord at hindi niya kayang bawiin. So, lahat ng bagay, He owns. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba napakaganda naman talaga, kahit yung mga mahal nyo sa buhay, pwede natin sabihin talaga, nga pala, yung asawa ko, yung anak ko, yung magulang ko, o ako, hindi ko talaga to pag-aari talaga. Everything else in this world. Sabi nga, kung naririnig nyo lagi, di ba, yung maging mayaman ka naman dito sa mundo, pag namatay ka, hindi mo madadala eh. Tama? At kung minsan, ang masaklap,
mga tao na walang ginagawa kundi abangan yung kayamanan mo. Kuminsan ay namasaklap sa katotohanan lang. Kaya nga maganda sa kaisipan natin, malaman natin, madiscover natin, lahat ng bagay na meron ako, ang tunay na nagme-may-ari, ang Diyos. All we have to do is being a good steward. Maging tunay na mabuti, tagapangalaga tayo ng lahat ng bagay. Why David? Ay example David. Si David kasi, nung siya ay naging hari na sa 2 Samuel 24:24, ito yung context na, but the king replied to Arauna. Si Arauna po kasi meron siyang threshing floor. Ibig sabihin meron siyang mga pisaan ng mga ubas doon at may mga hayop. Mayaman siya. At ito yung pangyayari niya. Si David gusto niya mag-offer sa Diyos niya. He wants to offer something that is hindi yung pinagpagalan talaga niya, yung pinagpagura niya. Ang sabi rito, but the King David replied to Arauna, no, I insist on buying it, for I will not present burnt offerings to the Lord my God that have cost nothing. So sa Tagalog, ang sabi ni Arauna sa kanya, total mahal na hari kita kunin mo na lang yan lupain ko tsaka yung mga hayop ko. Libre, sa'yo na yan. And sinabi ni David, no, I insist. Bibilhin ko sa'yo yan. Did you get the point? Nakikita niyo yung point? Ang sabi ni King David, hindi ko tatanggapin para ibigay mo sa akin yan. But, sabi niya, I will pay, babayaran ko yan sa'yo. Bakit? Anong dahilan ni David? Ang sabi niya, I will not present burnt offerings to the Lord my God that have cost me nothing. Napakaganda nung puso ni David. Tayo ba rito? Pag nag-o-offer ba tayo sa Diyos, baka barya-barya lang. Baka yung mga tira-tira lang natin. Baka yung mga sinasabi natin, tingi-tingi lang. And here David, pag tinignan natin si David, yung heart niya talaga, full blast. Ibig sabihin, mag-o-offer siya sa Diyos, yung talagang pinagpagalan niya, yung talagang piniga niya talaga. Na ibig sabihin, pinagpaguran kayo, Lord, it is belong to you. Kahit yung buhay ko, bibigay ko sa iyo. Ilan sa atin dito, na kapag nag-o-offer tayo, tira-tira lang sa buhay natin. Tingi-tingi lang. Ang ganda na sinabi ni David, mga kapatid. Why I was crying, minumulay ko to. Sabi ko, grabe. Nawa, maging katulad ako ng puso ni David. If I offer something to the Lord, yung cost me natin, yung talagang pinaghirapan ko. And you know what, sometimes sa buhay natin, ang sarap na i-offer sa Lord, yung natitira mo na lang, yun na lang natitira sa'yo. I-offer mo pa sa Kanya. And God will see your heart. At kapag nakita ng Diyos ang puso mo, kung gaano ka kamahal ng Diyos, ibe-bless ka ng Panginoon. Ibe-bless ka ng Panginoon. Hindi papayag ang Diyos na hindi Kanya pagpalain. So David paid him 50 pieces of silver for the threshing floor and the oxen. Why? Because David, he knows his God. Baka naman tayo dito, ilang taon na tayo mananampalataya, hindi pa natin kung anong ugali ng Diyos natin towards us. Nawa naman wala sa atin dito na ganun ang thinking natin. Na hindi natin huli ang kiliti ng Lord. Hindi natin huli kung ano yung gusto niya. Tingnan yung mga anak. Tayo mga magulang, kapag yung mga anak natin, may iba silang karisma sa atin, may mga lambing na hindi natin, di ba, hindi mo in-expect, pag nilambing ka ng anak mo, ano sabihin mo sa anak, halika nga rito. Papangkuin mo, hahalikan mo, yayakapin mo, and you know, ganyan din ang dapat na relasyon natin sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang mahirap sa atin, di tayo marunong maglambing. Naglalambing ka lang, kailangan ka. Although ang Diyos natin, lahat ng kailangan natin, lahat ng gusto mo, alam niya kung ano yung pwede niya ibigay sa iyo. And so be it, David, he knows his God. Kilalang kilala niya ang kanyang Diyos. Sa New Testament, John chapter 1 verse 3. Pag tinan natin, ito yung binayaran niya. Sa John chapter 1 verse 3, ang sabi rito, God created everything through Him and nothing was created except through Him. Isang napakalinaw na deklarasyon na naman ni John. Lahat tayo, nalikha tayo sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Kristo Jesus. Walang nalikha sa ibabaw ng mundo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. E paano naman natin hindi siya ipupurihin, hindi natin siya itataas sa buhay natin? Kung gano'n naman pala, we were created through Christ. And all things were created through Christ. Walang mga bagay dito sa mundo na hindi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And now that we are in the New Testament, New Covenant, si Kristo talaga ang nagbuwis ng kanyang buhay para sa ating lahat. At napakaganda, why we should not praise, offer to God is something that is nothing worth.
Ibig sabihin, yung talagang mas mahalaga ko minsan sa buhay natin, yun yung pinagkakaloob natin sa Diyos. Maraming bagay kasi importante sa buhay natin. Hindi natin mabitaw-bitawan. Kapatid, I challenge you. Things that this very important sa buhay mo, itry mong i-give up sa Panginoon. Ano man yan, personal sa inyo, hindi ko alam. Karir mo, trabaho mo, pamilya mo, lahat na lang ng aspeto sa buhay natin. But Jesus Christ is not saying, itolerate mo lang lahat yan, sumunod ka sa akin. The thing is, what is important to you, what is priority sa buhay mo, kapatid? Si Jesus ba talaga ang paglilingkod mo sa Panginoon? O ang paglilingkod mo sa tao, paglilingkod mo sa trabaho, paglilingkod mo sa church? All these things are important, yes. Why? But the thing is, who is a priority sa buhay natin? So si David, sa James 1:16-17, si James is a half-brother of Jesus Christ. You know, nung nakilala niya si Jesus nung una, hindi pa niya kilala. Sinasabi niya, doon ka mag-preach, wag dito sa lugar natin. Tinatabuhin si Panginoon sa Kristo. Pero dumating sa panahon, nakita niya talaga na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Ang sabi sa 16, so don't be misled, my dear brothers and sisters. Sa ibang salin, do not be deceived. Huwag kayong madaya. Ang ganda na sinabi ni James. Bakit? You know, James chapter 1, it's all about trials. Trials and temptation. Yan ang context ni James chapter 1. Di ba sabi doon, kapag dumadanas kayo ng napakaraming pagsubok, magalak kayo. Yung pang sinasabi ni James, paano tayo magagalak kung maraming pagsubok? Now, kasi, while you are in the trials, temptation is coming to be followed yan. Kaya sabi niya, huwag kayong padaya. Do not be misled. Do not be deceived. My dear brothers and sisters, it was addressed to the mananampalataya ng panahon nila. Sa 17, bakit? Ang sabi ni James sa 17, next slide please. Hindi na wala. 17. Yes. 17 sabi niya, whatever is good and perfect is a gift coming down from heaven. God our Father, who created all the lights in the heavens, He never changes or casts a shifting shadow. Yung kinanta natin kanina, no? God is able. Ang ganda. Connected dito sa sinasabi ni James. Ang sabi ni James, kilala niya kasi ang Panginoong Jesus eh. Whenever he is in trial, sabi niya, hindi ako pababayaan ng aking Panginoong Jesus whenever I am in trials. Kasi bakit? Ina-acknowledge niya sa panahon ng trials niya, mas nandoon ng presensya ni Kristo Jesus. And how many of us here, na kapag nasa trials tayo, naalala natin, nandito sa tabi ko si Kristo Jesus. Malalampasan at malalampasan ko to kasi nandito si Jesus, kasama ko si Kristo Jesus. That's why, and sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthen me. Palakpakan natin. You will overcome. Ibig sabihin ni James, itong ating Creator, yung ating Creator na Diyos, hindi lamang siya giver. Hindi lamang siya nagpo-provide sa atin. Our God, He is unchangeable. Hindi siya nagbabago. He is a giver. He is stable. He is immutable. He is capable. He is faithful. And He is able. Mga kapatid, we have to praise God. Able siya. Wala siyang hindi kayang gawin sa buhay natin. Lahat kaya niyang gawin. Kahit imposibleng bagay, kaya niyang maging posible para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Because alam na alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Marami kasi sa atin, gusto lang. Ang dinidesire ng puso na, ito gusto ko, itong gusto namin. Pero what about our needs? It's a big difference yung needs natin tsaka yung wants natin. Naalala ko yung sa prodigal son. The prodigal son, familiar tayo, di ba? Prodigal son, masyadong na-feature doon, yung anak na bunso eh. Pero what about the older son? You know yung older at yung tatay nyo nagpa-party, nagpapatay ng mga ganitong hayop. Siyempre, ikaw yung panganay. Ano mararamdaman mo? Nagselos. Tama ako. Alam niyo, yung alibugong anak, nagselos yun eh. Ang sabi niya ngayon doon sa ako, hindi niyo man lang ako pinagpatay kahit yung bisiro na ano lang. Pero yung kapatid ko na walang hiya, ayaw niya pumasok sa loob. Ang sabi ng alipin, nandyan po yung panganay na anak sa labas, ayaw pumasok. And to think, pag tinignan natin yung passage na ito, ang tatay talaga, willing na willing labasin yung kanyang anak kahit ayaw pumasok sa loob.
Ang ganda ng puso ng tatay. And Jesus Christ is a parable. Ipinaportray niya yung tatay, yung Diyos Ama ng tatay niya. Ilan sa atin dito o magulang kapag nagkamali ang anak, huwag kang papasok, huwag tutungtungin yung talampakan mo sa pintuan ng bahay ko. Magbago ka muna bago ka bumalik sa tahanan natin. Ilan sa atin ang ganyan ng prinsipyo ng araw? Kapag ka nag-asawa ka na wala sa tamang edad, wala kang madadala ni anumang gamit dito sa bahay. Lumayas ka rito. Parang ako yata yun, hindi kayo yun . Pero praise God, praise God. Nung nakilala natin si Kristo Jesus, just like the father in the parable, nilabas niya po yung panganay na anak niya na ayaw pumasok. And I'd like to hear yung sinabi ng tatay. Sabi niya, ako hindi niyo ko pinagkatayin man lang ng maliit na bisiro. Para sa kanya, unfair. Yung kapatid ko na walang hiya, naglustay ng kanyang kayamanan, tas bumalik, pinagparty mo pa. Ang sabi ng tatay, I like this one. Ang sabi ng tatay, anak, habang buhay kasama kita. Ang lahat ng meron ako, sa'yo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat ng meron ng Diyos, sa'yo yan. Right? That is the heart of the Father. Nilabas niya yung panganay. To think, pagdating naman sa bunso, yung bunsong anak naman, di ba? Alam niyo ba sa parable na ito, pag visualize nyo lang, ang tatay, laging nakatanaw dun sa gate niya. Araw-araw po yun. Hindi man mababasa rito, pero gano'n yung perception ng tatay sa lumayas na anak na bunso niya. Araw-araw niyang inabangan, uy, baka nandiyan yung bunso ko, tingnan mo nga, sino yung pumasok? Hindi makatulog, hindi makakain. Because he waited for a long time doon sa anak na bunso na lumayas, umalis, naglustay ng kanyang kayamanan. At ito ang sabi. Sa Luke 15, verse 12. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama ko, ibigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Di ba tayo, ano ko ba naman, buhay pa naman ako, gusto mo lang kunin yung mana mo. Yan tayo. Pero dito sa passage, sabi ko nga, pinoportray ni Jesus Christ, yung tatay niya kung anong puso meron. Dito buhay pa kinukuha na yung mana . Tama? Pero in practical ways, tama rin naman. Kung tayo mga magulang, may mga ari-arian tayo, sana all. Ako, nilupa sa paso, wala ako . Sana all. No? Meron ka ng pagpapartiin sa mga anak mo. Halimbawa, tatlo lang anak mo. Meron ka ng tatlong bahagi na buhay ka pa. Practicalidad, pwede naman yun. Wala problema. Para dumating oras na matay ka, no? Hindi sila mag-aaway-away. Ang dami mga pamilya dysfunction because of that mana. Nakita na natin yan, ang dami mga experience yan. Kaya sabi ko, huwag na tayong magpabilang sa mga ganong uri ng pamumuhay ng isang pamilya. That's why they become dysfunctional family. Napakaganda, practical natin, di ba? Buhay ka pa ngayon, 3 anak mo. Anak, ito ang portion mo, ito yung sa kapatid mo, ito yung kay bunso. Anytime naman kasi hindi natin alam kung hanggang kailan buhay natin. Di ba napakaganda? Sabi mo sa sarili mo, gagawin ko yung pastor. Kahit paso lang yung lupa nyo, paghati-hatiin ninyo. No? At nakita natin, ang sabi bigyan nyo po sa akin mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Kanino ari-arian? Sa tatay. Isang malinaw yun, ari-arian ng tatay nila, hindi pa nila pag-aari. Pero ibinigay dun sa bunso. The next verse, 14 to 19. Ito na. Sa verse 14, nang maubos na ang pera niya, meaning yung bunso, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, yung pinuntahan niyang lupain at naghirap siya. Parang ganito, nung makuha niya na yung mana niya, sabi ng bunso, yes, big time ako ngayon. Diba? Pumunta siya sa isang lugar, sabi rin, he is squandered. Ibig sabihin, nilustay po. Sa salitang Tagalog, kolokal, nilustay. Ang sabi pa nga sa passage, ginamit niya sa mga patotot, sa mga babae. No? Nagpakasaya talaga yung bunso. Kaya nga pag tininyo yung dalawang magkapatid ang galing ng bunso, nagpasasa. Naging masaya siya, pero yung panganay, nandoon lagi, grievance lagi nasa panganay. Bakit ako? Hindi, bakit siya? Ganon, bakit ganon? Makikita natin sarili natin dito sa alubog ng anak Nagpasasa siya. Ang sabi rito, nagkaroon ng matinding tagutom doon sa lugar na pinuntahan niya, kaya naghirap siya. So, ibig sabihin, yung kayamanan na nakuha niya, naubos ang lahat ng yun, ni isang sentimo walang natira. Hindi ba ganyan din naman tayo? Na kapag nalulunod tayo sa kayamanan, nalulunod tayo sa mga bagay na nakamit natin, at lalo dito, hindi pinagpaguran, mga kapatid. Kaya napaka-numbered sa buhay natin. Pag pinagpagalan mo, ang hirap gastusin talaga. Tama? Right?
Pero pagka yung galing lang sa wala, yung binigay lang siya, minana mo, kita niyo si David. Ibinibigay sa kanya ni Araw na yung lupain at saka yung mga hayop. Ang sabi niya, I insist, I will pay it for you. Because I will not offering, a burnt offering sa Diyos ko na it costs nothing. Eh dito nakita natin, nilustay ng bunso. Ano sabi rito? Nagkaroon ng matinding taggutom doon sa lugar. 16. Nang maubos na, sabi doon, 16, sa tindi, okay, saan na ba yan? 16, balik mo. 16 verse. Yan, 16 verse. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Namasukan po kasi siya. Sa sobrang gutom niya, sa sobrang experience niya ng hirap, kahapon lamang, sagana siya, pero kinabukasan, eto na siya ngayon. Kaya sabi rin, sa tindi ng kanyang gutom, pag tayo po gutom na gutom, wala tayong makain, wala kang pambili, anong pakiramdam natin? Tama itong sinasabi. Dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na ipapakain sa mga baboy. How dare you? How dare you, kapatid? From the life Son of God, ibig sabihin, titulado siya ron sa puder ng kanyang tatay. Nakita niyo? Tapos nung umalis siya sa puder ng tatay niya, ano siya ngayon? Matindi pa siya sa isang slaves. Even the food ng mga baboy, ninanasan niya ngayon, makain lang niya kahit yung balat ng bungang kahoy. Kapag tayo lumalayo sa presensya ng Diyos, ganyan ang mararanasan natin. Ganyan ang mararanasan natin. Ano nawala sa bunso? Nawala yung protection ng tatay. Nawala yung kayamanan ng tatay. Nawala yung pagtingin ng tatay na laging nandyan, anak, kumain ka na ba? Anak, yung likod mo, pupulbuhan mo, baka nabasa ng pawis, mainit, baka ubuhin ka. Mga anak, tatandaan natin yan. Kapag kayo nawalay sa presensya ng anak nyo, kaya maraming kabataan ngayon, they were liberated, masyadong liberated, dependent. Tama? Kung minsan hindi natin yung mga kabataan ngayon sa sobrang independent nila. Mamumuhay sila sa sarili nila. Pero later on, babalik din naman sa atin. Why? Because sometimes, it is not the time para ikaw ay nagwiwiling ka sa iyong magulang, lumayas ka sa presensya, mawala ang protection. And so be it, yung bunsong anak, nitong alibuhong anak, yan ang naranasan niya. Sa sobrang gutom niya, ninasa niya ng kainin, maging yung pagkain ng mga baboy doon sa koral. 17. Ngunit, napag-isip-isip niya ang lahat. Sinabi niya sa kanyang sarili, buti pa doon sa amin. Kahit yung makatulong namin, masarap yung kinakain. Nakita niyo, to the point that we are emptiness, doon natin marirealize yung katotohanan. Tama? Pero di ba kung minsan, sabi nga, yung mga anak natin, minsan pinapadanas din talaga natin ang hirap para matuto. You know, sa survey ngayon sa mga anak na tao dito, maganda yung kanilang kinabukasan. Sila po yung mga anak na dumanas din ng hirap, natutong maghugas ng plato, natutong maglinis ng bahay, ang daming bagay na pwedeng matutunan ng mga anak natin sa loob ng bakuran natin. Para paglabas nila, dala-dala po nila yon. Yung magandang asal na binigay ng mga magulang. At ito nakita natin, wala. Ito siya. Ang sabi niya, halos mamatay na ako sa gutom. He was starving. Wala siyang magawa. Starve siya. 18. Ito yung napagtanto niya. Sa 18, ang sabi niya, babalik na lang ako sa amin, meaning sa tatay niya. At sasabihin ko sa aking tatay, Ama, nagkasala po ako sa Diyos, una, pangalawa sa inyo po. Yung huling sinabi niya sa 19, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang po akong isang utusan. What kind of steward is this, yung bunso? Number 1, baka tayo to, kind of steward, wasteful. Everything na ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan maging steward tayo niya, maging good steward tayo. Hindi habang panahon, hawak natin yan, mga kapatid. Many times sa buhay natin, tinetest talaga tayo. Hindi naman sa laki o liit . The point is, ikaw ba ay good steward sa pinahawak sa'yo ng Diyos? Kaya ang sabi kanina sa 24:1 ng Psalms, malinaw yun. Everything in this world belongs to God. Siya ang may-ari. So anumang meron tayong pag-aari, anak mo, asawa mo, magulang mo, tama natin yung biyenan mo, hindi mo pag-aari yan.
Right? You have to be a good steward sa lahat. Whether it was material, financial, spiritual, relationship, lahat po yan. At nakita natin dito sa bunsong alibughang anak, he was a steward who is wasteful. Sinayang niya yung pagkakataon. Kita niyo, hindi naman siya sinabihan ng tatay niya, o anong gagawin mo dyan? Dapat magnegosyo ka, pumunta ka rin sa isang lugar, magnegosyo ka. Wala siyang narinig sa tatay. Right? Pero nung bumalik siya, nagselos yung kapatid na panganay. At alam niyo, pagbabalik niya, yun yung sinabi niya sa 19 hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang niyo na lamang po ko sa mga katulong natin. Hindi pa siya nakakatapos magsalita, ginano na yung bibig niya ng tatay niya. Stop. Stop. Tayo mga magulang, kaya ba natin yun? Baka sipain natin yung anak natin pag bumalik doon. Sipain kita, lumayas ka rito. Pero yung tatay sa langit, hindi pa nakakapagsalita yung tatay. Pinigilan na yung bibig niya. Stop it. Stop it, tata. Stop it. Stop it. He will tame you. Why? Because God will tame us sa kabutihang kagandang loob niya. Ibinigay sa atin. Hindi magmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Kahit na wasteful steward tayo, may pagkakataon tayo tatanggapin ng Diyos Ama. Ganyan ang ginawa ng tatay. Pinapasok niya, pinagkatay niya ng bisiro. Pinagparty niya. No? Ibinalik yung roba, ibinalik yung singsing, ibinalik yung sandals. Lahat ni-restore sa kanya. At napakagandang gesture natin yung mga magulang sa mga anak natin. Hindi kawalan sa tatay kung ano yung nilustay ng anak. Basta yung anak niya bumalik sa kanya, sa presensya niya. Alam niyo po, ang sino mang kaluluwa ang bumabalik sa Panginoon, kahit isa lang yan, libo-libong anghel po ang nagdiriwang sa sangkalangitan. Desire. Kaya wag tayo maging judgmental sa ibang makikita natin, ito, walang hiya yan, si Raul yan. Maraming sinayang sa buhay niyan. Hindi pa huli ang lahat. Sabi nga, habang may buhay, may mali, pag-ibig. Right? Another thing, yung parable of the talents. So meron tayong a steward wasteful. Another thing, yung parable of the talents, ito yung sinasabi sa Matthew. These are my examples, paano natin makita yung sarili natin. Matthew 25 verse 15. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Okay, napakaganda ng parable na to Madali namang unawain, pero minsan di mo maunawaan pag walang nagpapaliwanag. So napakaganda, unang-una, yung may-ari, yung may-ari, nagbahagi siya ng kanyang kayamanan sa kanyang mga utusan, mga alila, ayon sa kanilang mga kakayanan. Malinaw. Ang sabi rito, binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos, siya ay umalis. Tingnan niyo yung example ko kanina. Kanina, yung anak ang umalis. Ngayon naman, ang aalis yung may-ari. Okay ba? Pero babalik, pareho silang bumalik. Yung anak, yung alibughang anak, bumalik din. Pero dito, yung may-ari umalis, may binilin. Okay? Pero babalik din siya. Sa verse 20, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salapi. Sabi rito, sabi niya, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping itinubo ng pinagkatiwala niyo sa akin. Siguro tumatakbo itong 5,000. Panginoon, ito yung 5,000. Ito na po, 5,000. How great, ganun ba tayo? Are we like ditong yung 5,000 talent, yung pag bumabalik, pumunta tayo sa church, tuwan-tuwa tayo, magpupuri ako ngayon sa Panginoon. I will raise my hand, Lord, thank you. Sa isang linggong ginawa mo sa akin sa buhay ko, hindi mo ako pinabayaan. Ang dami ko dapat ipagpasalamat. Thank you, Lord. Ganun ba tayo grateful? Just like the man that gave the talent 5,000. Sabi niya, meron pa po, ito yung 5,000. Anong sabi nung may-ari? Well done, my good and faithful servant. Welcome to my kingdom. Welcome to my kingdom. Yung pangalawa, sinabi sa kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga. Remember naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ko sa aking kagalakan. Kanina, ang sabi ko dun sa alibughang anak, from Father's presence, napunta siya sa servant presence. Right? This time, itong katiwala, from servant to
anak ng Diyos. Pagka nakikristo ka at naglingkod ka ng tapat, may promotion. Pagka lumayo ka sa presensya ng Panginoon, demotion ang makukuha mo, kapatid. Demote ka lagi. Pero wag ka, may grace pa rin ang Lord. Kahit na-demote ka, pag bumalik ka lang sa Kanya, ipopromote ka pa rin ng Panginoon. Because our God is a God of promotion. He is a God of promotion. How many of us here, ilang beses tayo pinromote ng Panginoon, hindi man sa karir natin, hindi man sa lahat ng bagay, pero nakita mo sa sarili mo kung gaano kabuti ang Panginoon, pinagpala ka sa biyaya na meron siya, na anumang meron siyang kayamanan sa lupa, sa mundo, kaya niya ibigay sa atin lahat. Nothing else, even Jesus Christ, binigay sa ating lahat. Ang sabi, pamamahalain kita. No? Ano nakita natin? Yung 5,000 at saka yung 2,000, they are, kanina meron tayong wasteful servant. Ngayon naman meron tayong, ano po? Tama, pastor, kanina ako yung wasteful. Pero pwede ako maging faithful servant pala. Just like the study natin ngayon. Tama? Right? May isa pang servant. The other servant ay yung 1,000 na binigyan. Lumapit naman ang tumanggap na 1,000 salaping pilak o ginto. Alam ko pong kayo mahigpit. Ang sabi nito alam ko pong kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi niyo itinanim at inaani niyo ang hindi niyo inihasik. Nakita niyo kaibahan. Kanina, ang sabi ko, binigyan ng may-ari ng Panginoon nila ng kanya-kanya ayon sa kanilang kakayahan. Hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon na hindi natin kaya. Yan ang maganda. Right? So, ibig sabihin, lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon, kaya nating i-manage. Ang problema, yung ating kaisipan. Itong the third talent na binigyan siya ng 1,000, yung kanyang pananaw, anong pagkakilala niya sa Panginoon niya? Ano daw? Mahigpit. Umaani ng hindi niya itinanim. Yan ang pagkakilala niya eh. Bakit? Next verse. Natakot po ako. Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Ang sabi ng Panginoon, hindi naman buto yung binigay ko sa'yo, di ba? Tama? Ibinigay ko sa'yo pera. Saan mo dapat ilagak ang pera? Saan? Sa bangko dapat. Kung seed yung ibinigay, ibinoon mo sa lupa, pwedeng tumubo. Nakita kasi natin yung pananaw ng itong third talent, iba kasi mahigpit. Bakit? Because he is a kind of steward, fearful steward. Mga kapatid, huwag tayong matakot pag kami binigay sa atin. Naalala ko ng araw pag nagbabakasyon ako galing Kuwait. I always remember. Kasi pag nagbabakasyon kami, meron kami tinatawag na 2 months salary ng bakasyon mo. So siguro hindi naman pag umuwi ako, 150,000, 200,000 sa pera natin, ang baong ko po. Ang baong ko po. Kaya lang, ang problema, pag umuwi kami ni Mrs. taon-taon, may namamatay sa amin. Kaya mga third time, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, natatakot ako, huwag niyo na akong bigyan ng malaking baon. Totoo yan, Natakot ako kasi every time uuwi kami, may namamatay. Siyempre, ikaw galing kang abroad, ano magagawa mo? Tumulong. Right? Kaya the third time, sabi ko sa Panginoon ang prayer ko, Lord, huwag mo nang palaki ng baon namin. Tama na sa amin yung 50K. And yun, totoo. Totoo. Pero why? Because good steward tayo Tayo tagapangalaga ng mga bagay na meron tayo. Anong gagawin mo doon? Kaya ngayon, hindi na ako natatakot. Ihiling ko sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng milyon-milyon para mas marami akong taong matulungan. It is a kind of steward, fearful. Minsan talaga nahuhulog tayo dyan. Aminin natin sa hindi, mga kapatid. Hulog na hulog tayo sa mga ganyan. 3 steward ang sinare ko sa inyo. Kind of steward, wasteful. Yan ako, pastor. A kind of steward who is faithful. Pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pwede kang pagkatiwalaan sa malaking bagay. Tama, kung kayo may mga business, di ba ganyan din ang natin, ang motto natin, ito, mapagkakatiwalaan itong tao ko na ito. No? Sa maliit na bagay, napagkatiwalaan. Pero dito sa talent, yung 1,000, hindi siya napagkatiwalaan. Paano siya pagkakatiwalaan sa malaking bagay? And how God will bless us. Kung ganyan ang pananaw natin, natakot tayo, dahil baka malugi, baka maganito. Sometimes we have to try. We have to step up sa mga bagay na kinatatakot natin. Bakit? Kasi kasama mo naman si Kristo Jesus Hindi ka matakot dapat kasi kasama natin si Kristo Jesus. Sa lahat ng larangan ng buhay natin, basta si Kristo ang kasama natin, meron po tayong katagumpayan.
Tagumpay ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka, tagumpay ka. Tagumpay ka. Uulitin ko yung ating memory verse, 24 verse 1. Ang sabi rito, the earth is the Lord's and everything in it. The world and its all people belong to Him. Yang katabi mo, pag-aari ng Diyos yan. Right? Pag uwi ninyo, i-examine yung sarili nyo. Lord, naging mabuti ba akong katiwala sa asawa ko? Naging mabuting katiwala ba ako sa anak ko? Naging mabuting katiwala ba ako sa magulang ko? O mas lalong naman, naging katiwala ba ako talaga sa biyanan ko? Lahat yan kabahagi ng buhay natin, mga kapatid. Kaya, tama yung sinasabi, lahat ng bagay na nandito sa ginagalawan natin, ang tunay na nagmeme-ari ang ating Diyos. As we partake sa mga elements today, we will see to it. Makita natin, ipahayag natin sa Kanya yung great offering natin sa Kanya, yung sarili natin. Wala tayong ititira, wala kang isusubi. Full life, isurrender natin sa Panginoon because He gave His life for us. Sa ating mga kasalanan, ito ang pinambayad niya. Let us all bow our heads and close our eyes. Amang Banal, salamat po sa mahiwaga at makabuluhang mensahe na narinig po namin sa oras na ito. And we pray, O God, sa tatlong ibinahagi po ninyo na good steward, faithful, wasteful, fearful, maranasan man namin ang lahat ng yun, Lord, mas maganda doon kami sa faithful. Turuan niyo pa kami, Lord, how to serve you with faithfulness. Even though that we are unfaithful, you, Lord, you still faithful to us. Napakaraming bagay na pinagkaloob mo sa amin na kung minsan hindi po namin mabilang. Pero salamat sa dugo at sa iyong katawan na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung ebidensya na kami minahal mo ng lubusan. We thank you. Nawa yung mga elements ito ay maging tunay na pagpapaalala sa amin kung ano yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming lahat. Ito po yung samot, dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.